mag-a-adjust ka ngayon. Kasi ang tingin na sa'yo ngayon ng tao, sa totoo lang, Mr. President, ang tingin na sa'yo ngayon ng tao, wala ka, no? Ano ka na, yung lame duck president ka na. Kasi, pucha, ano nga nung first 3 years mo nga, halos hindi ka na nasusunod. Sinabi mo, ayaw mo na impeachment kay BP Sara, in-impeach si BP Sara. Sinabi mo, yung ICC, hindi tayo makikipagtulungan, walang jurisdiction, pinakulong si Tatay Digong sa ICC. Wala ka naman eh. Wala ka naman, wala nakikinig sa'yo. Yun po ang minsan naaawa din ako sa'yo, BBM, nakakaawa din. Kasi, ikaw supposedly yung pinakamakapangyarihan eh. Ngayon, totoo ba na gusto nila makipagkaibigan? Ito, real talk ha. Totoo ba na ayaw na nila ng gulo? Ayaw na ng gulo ni BBM? Gusto niya na kaibigan kaysa kaaway? Simple lang po yan. Kahit po wala ka ng control dahil nasa ICC na, sabihan mo lang, oh. Di ba? Yung ICC, mag-request ka na dito na lang sa amin. Total, may gulo sa inyo. Nag-resign yung yung samantalahin mo. Ako proposal ko lang Kung papatulan lang natin yung sinasabi mo, Mr. President, papatulan ko lang po yung sinasabi mo. Sinasabi mo na ayaw mo ng gulo na sa mga Duterte. Hindi naman ganito yung pagkakasabi niya, pero ganito no? Hindi po ako naniniwala dyan. Ipinagpapauna ko sa inyo na tayo ay pinaiikot na naman yan. Pero pagbigyan nyo, no? Mr. President, humiling po kayo sa ICC. Hilingin po ninyo na dito na lang ikulong. Dito na lang, kami na lang po ang maglilitis kay President Duterte. Hilingin nyo. Sumulat kayo. Baka maniwala pa kami na totoo yung sinasabi mo. Sumulat ka ngayon sa Senado. Tigilan na natin ang pag-impeach kay BP Sara. Kaya mo bang gawin yun? Tapos pagdating dito ni Tatay Digong, bigyan mo ng presidential, anong tawag doon? Pardon. Katulad ng ginawa mo kay, sino yung napapabalitang drug lord na ginawa niya ng presidential pardon? Si Jed Mabilog. Sige nga, hilingin mo sa ICC na dito na sa amin si Tatay Digong. Hinihiling ko po na dito na lang sa amin litisin si Tatay Digong. Pagdating dito, bigla mong bigyan ng presidential pardon. Yan po. Tapos, bilang pasimula, yung mga wala nang ginawa kundi atakehin yung mga Duterte, tanggalin mo sa pwesto. Unahin mo si Auntie Claire. Para ipakita po, puta hanggat nariyan si Claire, wala pong bukang bibigyan kundi paninira sa Duterte. Kayo, nagsasalita kayo, di ba? Sa totoo lang, nagsasalita kayo na ayaw nyo na makipag-away sa mga Duterte, gusto nyo na nang maging kaibigan o hindi man kaibigan, kahit magkaiba kayo, tanggalin mo si Claire, tanggalin mo si Gadon. Kung totoo yan sinasabi mo, kasi yung dalawa na yan, wala nang ginawa kundi ang bukang bibig, tirahin ng mga Duterte. Hindi po, gusto kasi niya, pinaiikot tayo eh. Di ba? Pwede naman niyang ipakita talaga na totoo. Pwede naman niyang ipakita na yung sinasabi niya sa aktual. Bawal ba mag-request sa ICC? Pwede. Nung usapin po, kita nyo nung sinasabi po na kinakailangan kasi yung tatanggapin ng Pilipinas si Tatay Digong. Tinanong si Auntie Claire, hindi po tayo makikialam dyan. Malamang hindi natin tanggapin yan. Hindi po. Siyempre gusto niya manatili, kayo naman. Gusto niya pong manatili na presidente. Ang sinasabi niya sa nalalabi niyang mga taon,
gusto niya pong makipagbati na sa mga Duterte. Isa-practice nyo po, i-practice nyo po. I-practice niya. Sabihin niya sa ICC, nire-request ko po na dito na lang po namin lilitisin. Pagdating dito, katulad nung ginawa mo, say mabilog nga, binigyan mo na presidential pardon eh. Kasi hindi niya po gagawin yan. Yung mga hamon ko po na to, imposible niyang gawin. Bakit? Kabati niya yung mga makabayan black eh. Hindi naman. Ang gusto niya nga, what the facts, manatili pa rin siyang president. Hindi niya naman sinabing at all cost magbati-bati lang tayo. Hindi naman po, malabo po yun. Pero, yun po lang ang tanging paraan para makita namin na seryoso kayo. Minsan, hinamon natin si Amy Marcos. Alam mo kung bakit ko binoto si Amy Marcos? Sabi ko, siyempre nagsalita ako eh. Sabi ko, hindi ko naman sinabi na nakinig. Lahat yan, baliwala yan, Amy. Sabi ko kay Amy. Sabi ko, kala mo nakausap. Sabi ko sa vlog ko, baliwala yan, mga investigasyon na yan. Baliwala yan. Kung wala kang, kung walang demanda, kung hindi mauuwi yan sa demanda, ginagamit mo lang kami. O kita mo, dinimanda niya. Ako, hindi ako naniniwala na totoo yan na nakikipagbati siya sa mga Duterte. Kaya niya sinasabi yan ngayon, nakita niya napakalakas ng mga Duterte, hindi talaga nila kaya. Hindi nyo talaga kaya yung mga powers ng Duterte. Di ba? Totoo naman yun eh. Hindi nyo kinaya yung powers ng Duterte. Kita nyo. Dinimanda ni Amy. Di napasubo ako. Putang dinimanda. akala ko ano lang. Akala ko nang uutulan to si Amy. Dinimanda. Siyempre, meron tayong palabra de honor eh. Yan po maganda, may palabra de honor ka. Ngayon, nagsasalita na naman kayo. Gusto nyo po, gusto nyo naman na ngayon, na anong tawag doon? Ipakita na kayo ay seryoso, na nakikipagbati. Seryoso po yun. Una nyo pong gawin, tanggalin nyo si Anticler, tanggalin nyo yan si Gadun. Kasi hanggat nariyan yung dalawa na yan, tuloy-tuloy po ang pang-iinsulto nila, tuloy-tuloy yung akalain nyo po yun, hindi po ba insulto sa amin yun, na mga Duterte supporters? Nakakulong na si Tatay Digong. Pinagbibintangan pa ni Anticler nung nagkaroon po ng aksidente sa NAIA. Lintik na yan. Kung ganyan po ang katwiran ninyo, kada may maaksidente, hahabulin natin yung presidente halimbawa po, may naaksidente sa EDSA. Pucha, sino ba presidenteng nagpatayo ng EDSA na yan? Siya may kasalanan yan. Ganun po ba? Kaya insulto po eh. Aksidente yun. Una nyo gawin yan kasi kaya ng power niyan eh. Tapos, ibalik nyo si Tatay Digong. Yan lang po ang tangi po naming makikita na kayo po ay nasa tamang landasin kayo sa sinasabi nyong pakikipagkaibigan. Hindi. Tama po yun. Pag nag-resign, sige. Kaya lang, hindi na po siya presidente. Wala naman po sa sinasabi niya na hindi niya tutuloy. Palayain niya rin si Pastor Kibuloy. Di ba? Tapos hilingin niya na pabalikin na rito kahit ba hindi pagbigyan ng ICC. Kaya wala nang katwiran yung ICC. Ano pa ikakatwiran ng ICC? Kailangan namin i-hold yan eh. Ang katwiran kasi ng ICC, putya, nakipagtulungan sa amin yung gobyerno ng Pilipinas eh.
Parang tambay lang daw si Lito Lapid pero nahalal pa. Hindi. Ako po, hindi po ako naniniwala sa kanya. Kayo naman, no? Hindi nyo naunawaan yung sinasabi ko, eh. Ang sinasabi ko, kung totoo yung sinasabi mo, magpakita kaya sa gawa. Hindi po yung panay tokis. Tokis lang po kasi yan, eh. Tokis lang kasi yan. Yung mga sinasabi ni BBM. Hindi po ako yung naniniwala sa sinasabi. No? Alam niyo po ako ang taong mahirap madalawahan. Never na po ako maniniwala dyan sa mga Marcos na yan. Never po ako maniniwala. Kahit kailan, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Ang sinasabi ko sa inyo, kung totoo yung sinasabi mo, request mo si Tatay Digong na bumalik dito. Tanggalin mo si Claire tsaka si Gadon kasi yan ang mga pampagulo, eh. Hanggat tao mo yan, putya, ibig mo sabihin, sinasabi mo na ayaw mo ng gulo pero yung mga tauhan mo, mayat maya, may na-aksidente. Kasalanan ni Digong yan. Kasi si Digong ganun-ganun. Akala mo mga banal. Si Lawrence Defensor, isa po to sa mga prosecutor, saying that she wants a bloodbath. That attitude has no place in government. It's a terrible example to the youth who are watching her. And many Filipinos look up to her, idolize her. That's a terrible example. Alam mo, Lawrence Defensor, yan pong ginagawa ni BP Sara na pagtatanggol sa sarili at sa mga Duterte at Duterte supporters. Maganda pong ehemplo yan sa mga kabataan. Ano ang hindi magandang ehemplo? Yung ginagawa ninyong mga congressman. Imagine, hindi nyo ginagalang yung boto ng mamamayan. Totoo lang, bakit nyo ini-impeach? Gusto nyong matanggal bilang vice president. Binoto yan ng 32 million. Tapos pagtutulungan nyo lang, 200 plus kayong bumotong congressman. Ibig sabihin, mas makapangyarihan kayo kaysa sa 32 million. Yung 200 plus na congressman, mas makapangyarihan kaysa sa 32 million na boto. Kayo ang hindi dapat tularan yung mga ugali ninyo dahil wala kayong paggalang sa boto ng mga tao. Gusto nyong i-disenfranchise yung mga tao. Yung binoto nila, gusto nyo kayo magpapasya. Pinagpasyahan ng 32 million. Binoto namin to si Inday Sara bilang Vice President. Gusto namin siya maging Vice President. Sabi nyong mga congressman, 200 plus kayo. Ayaw na namin siya maging Vice President. Ayaw na namin siya. Dahil walang katotoran. Kasi ayaw niyang magpaliwanag ng confidential fund. May inimbata ba kayong iba? Meron bang willing na magpaliwanag ng confidential fund? Ang pinagagawa nyo kay BP Sara ay illegal. Sino ang magpapaliwanag ng paano ginastos ang confidential fund? From the meaning ng confidential. Confidential nga. Hindi mo dapat ibulgar. Hindi mo dapat ibulgar. Kayo magpapasya. Kayo ang masamang. Kayo ang terrible example. Defensor ka pa naman. Iloilo ka. Malamang kamag-anak ka ni Miriam. Kung nabubuhay yung tiyahin mo o kung kaano-ano ka man ni Miriam, nakakasuka yung ginagawa mo para sa pangalan ng defensor. Nakakahiya. Sasabihin mo pa na hindi magandang example. Si BP Sara ang pinakamagandang ehemplo na pag ikaw binoto, ipagtanggol mo yung boto ng tao sa'yo. Pangatawanan mo. Vice President ka, hindi ka papayag na ikaw ay dadayok-yokin lang ng mga congressman. Ilan lang ba bumoto sa inyo?
Baka wala pang 100,000 bumoto sa iyo kung makapagsalita kayo sa mga binoto ng 32 million eh. Wagas eh. 'Di ba?